Alam mo, may mga kwento talagang tumatatak sa atin. Yung kahit ilang taon nang lumipas, naalala mo pa rin. Para bang nabuhay yung takot at kaba sa bawat detalye. Ganito yung naramdaman ko nung grade 7 kami. Mahilig kasi akong makinig sa mga kwentong multo. Kaya nung nagkayayaan kami ng mga kaklase ko na mag-share ng nakakatakot na kwento, game na game ako. Sige, kwento na kayo. Sabi ko sabay tawa pa. Pero hindi ko inaasahan na yung maririnig kong kwento magiging dahilan ng mga gabi na hindi ko makatulog. At lalo na, hindi ko inakala na magkakaroon ako ng sarili kong karanasan na mas matindi pa sa lahat ng narinig ko. Kwento ni Jercel. Unang nag-share si Jercel. Tahimik lang siya pero halatang may lalimang kwento niya. Sinabi niyang nangyari ito nung elementary pa siya. Sa likod ng school nila may isang lumang classroom na nasunog taon na ang nakakaraan. Kwento niya, wala na raw talagang pumapasok doon, pero buo pa ang mga pader at ang pinto. Naging takbuhan ito ng mga nagtataguan kasi madilim at halos walang pumupunta doon. Isang hapon, naisipan nilang doon magtago habang naglalaro ng tagu-taguan. Excited sila, hindi iniinda yung creepy vibes ng lugar. Pagpasok nila, ramdam na agad nila na parang ibang mundo ang classroom. Sobrang tahimik, halos walang hangin at kakaiba ang amoy parang pinaghalong lupa at nasunog na kahoy. Habang nagtatago sila, may narinig silang mga yabag sa labas. Sabi ng isa niyang kasama, baka si Ma'am yan, tara na. Pero curious si Jercel, kaya sumilip siya sa ilalim ng pinto. At doon niya nakita ang isang batang nakasilip rin sa kanya. Pero yung bata, lapno sa mukha, parang natunaw sa apong. Ang mas nakakakilabot, ngumiti pa ito kay Jercel, parang nangaakit. Layering the terror galing sa iba pang estudyante. Pagkatapos ng kwento ni Jercel, marami sa amin ang napaisip. Pero may mga kaklase rin kaming nagsabi na nakarinig na sila ng mga chismis tungkol sa nasunog na classroom. May kwento nga yung ate ko, sabi ni Claire. Yung sunog daw nangyari habang may klase. May mga nakalabas, pero may isa o dalawang estudyanteng naiwan. At yung isang bata daw, na-trap malapit sa pintuan, kaya hindi siya nakaligtas. Yung kwento pa lang yun, sapat na para magpatayo ng balahibo. Pero dagdag pa ni Claire, may mga teacher daw na nag-try iligtas yung bata, pero sabi nila parang may pumipigil sa kanila. Hanggang ngayon, yung bata daw ang nagbabantay sa classroom na yun. The narrator's growing curiosity. Pagkatapos ng klase, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa kwento ni Jercel at ni Claire. Alam mo yung pakiramdam na parang kahit takot ka, gusto mong makita kung totoo? Kaya naisip ko, paano kaya kung puntahan ko yung classroom na yun? Isang hapon, nagpaiwan ako sa school. Sabi ko, late akong susunduin, kaya magpapalipas oras muna ako. Pero ang totoo, gusto kong makita yung classroom na sinasabi nila. Habang naglalakad ako papunta sa likod ng gubat, ramdam ko na agad yung kakaibang presensya. Parang may mamatang nakatingin sa akin. Walang tao. Yung classroom, sobrang tahimik at luma na nga. Pero parang buhay pa rin ang paligid. Pagpasok sa classroom, dahan-dahan akong lumapit. Nakita ko yung pinto. At kahit medyo kalawangin, buo pa rin. Sinubukan kong pihitin ang doorknob at bumukas ito ng walang kahirap-hirap. Pagpasok ko, ang bigat ng hangin sa loob. Parang kulob pero malamig. May mga bakas ng sunog sa pader at sa sahig may mga sirang upuan at mesa. Habang iniikot ko ang mata ko sa paligid,
May napansin akong parang anino sa gilid. Hindi ko na pinag-isipan, tumakbo ako palabas. Pero sa likod ng utak ko may bumubulong, bumalik ka. Adding other encounter, ang muling pagkikita. Kinabukasan, nag-usap kami ng mga kaibigan ko tungkol sa nangyari. Sabi ko, guys, napuntahan ko yung classroom. Anong nakita mo? Tanong ni Jersen. Mukhang concerned. Wala naman, pero parang may something talaga dun. Hindi siya normal. Ang totoo, hindi ko sinabi sa kanila na parang may bumubulong sa akin na bumalik. Hindi ko alam kung totoo o imagination lang yun. Pero ramdam ko na parang may naghihintay sa akin. Pagkalipas ng ilang araw, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Bumalik ako sa classroom na yun, pero ngayon may dala na akong flashlight. Pagpasok ko, parang mas lumamig ang paligid. Pero kahit anong takot ko, naglakad ako papunta sa harapan ng classroom. Doon ko nakita ang isang luma at sunog na notebook na nakakalat sa sahig. Nang buksan ko ito, may mga nakasulat pa, pero sobrang labo na. Habang binabasa ko yung ilang mababasa pa, narinig ko na naman yung mahihinang yapak. At this time, parang mas malapit sila. Tumayo ang balahibo ko, pero hindi ako gumalaw. Sa sulok ng classroom, nakita ko yung bata. Hindi siya gumagalaw, pero nakatingin siya sa akin. At kahit madilim, kitang-kita ko yung lapnos niyang mukha. Bigla siyang nagsalita. Mahina lang pero malinaw. Tulungan mo ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumakbo. Pero parang may pumipigil sa akin. Sinubukan kong magtanong anong kailangan mo. Pero hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya hanggang sa biglang nawala. Pagkatapos nun, hindi na ako bumalik sa classroom na yun. Pero sa tuwing naalala ko yung sinabi ng bata, hindi ko maiwasang mag-isip. Paano kung may paraan akong makatulong? Baka kaya siya nagpapakita kasi may gusto siyang iparating. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung mga mata niya, yung lungkot at yung parang humihingi ng saklolo. Kaya ikaw, anong gagawin mo kung makita mo rin yung bata? Tatakbo ka ba o susubukang tulungan siya? Kung nagustuhan niyo ang kwento ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan nyo. At kung may sarili kang karanasan sa ganitong klaseng kwento, i-comment mo lang sa baba. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, Mag-ingat kayo lagi. Lalo na kung may naririnig kayong kakaiba sa paligid. Baka hindi lang kayo ang nandiyan.